Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mabilis akong napasinghap sa galit ng mapagtanto kong si Crystal ay nasa isang kahina-hinalang lugar, malayo sa maayos at disenteng bahagi ng lungsod. Si Martin, sa araw na ito, ay tila kusang nag-anyaya sa sarili niyang kapahamakan. Kailan ba tayo makararating sa destinasyon? Mariin kong tanong sa opisyal na nasa tabi ko. Napalunok siya bago sumagot. Ilang minuto na lang po, Ginoo, tugon niya. Napabuntong hininga ako at tumingin sa labas ng sasakyan, tanging kadiliman lamang ang bumabalot sa paligid. Gabi na. Marahil ay takot na si Crystal sa mga sandaling ito. Diyos ko, ingatan mo siya, taimtim kong dasal habang tumingala sa langit. Ngunit bigla na lamang huminto ang sasakyan. Ano nang nangyari, tanong ko, nakataas ang kilay at tumingin sa driver. May sasakyang nakaharang sa gitna ng daan, Ginoo, sabi niya bago bumaba ng kotse. Sumunod din ako at agad akong napatigil sa pagkagulat nang makita ko kung anong sasakyan iyon. Sa sasakyan ni Crystal ito, wika ko na may pagkabigla. Ginoo, tawag ng isa sa mga pulis. Napatingin kami sa kanya at nakita naming may itinuturo siya, isang tao. Lumapit ako upang makita kung sino ito. Siya si Tyler, ang driver ni Crystal, sabi ko, at lumuhod upang masuri siya. Agad kong napansin ang matindi niyang pagdurugo. Patay na siya, sabi ng isa sa mga opisyal. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata, dama ang matinding panghihinayang at sakit. Aakma sana akong hahawak sa kanya, ngunit agad akong pinigilan ng opisyal. Ginoo, wag po muna. Krimen ito, wag kayong hahawak sa katawan, mariin niyang paalala, kaya't marahan akong tumango. Napatingin ako sa mga sugat sa likod ni Tyler, mga hiwang malalalim na halos hindi ko makayanan tingnan. Napasapo ako sa noo at mabilis na tumayo, nakaramdam ng kaba sa dibdib. Hindi natin pwedeng sayangin ang oras. Kailangan na nating hanapin si Crystal ngayon din. Hindi ko alam kung anong maaaring ginagawa sa kanya ng halimaw na iyon, mariin kong sabi, nilulunok ang takot na namumuo sa aking lalamunan. Opo, Ginoong Razon, tugon ng nakatatandang opisyal. Joe, Alex, kayo ang bahala rito. Tawagan ninyo agad ang forensic team at ambulansya. Kami naman ay susunod na. Mabilis kaming nagsipasok muli sa sasakyan at muling nagpatuloy sa pagmamaneho patungo sa lokasyon. Tulong! Sigaw ko habang nakatingin sa nakasarang pinto, umaasang may makarinig at darating upang ako'y iligtas. Pakiusap, tulungan niyo ako, muling sigaw ko habang humahagulgol, wala nang ibang magawa kundi umasa. Sa kabutihang palad, biglang bumukas ang pinto at sumindi ang mga ilaw. Pinilit kong buksan ang mga mata at nakita kong isa sa mga tauhan nila ang pumasok, isang matangkad na lalaki na may mabagsik na titik. Ano nang gusto mo? Malamig niyang tanong. May kailangan lang ako, kailangan kong gumamit ng banyo, mahinahon kong sabi. Tiningnan niya ako ng mariin, halatang may pagdududa. Pakiusap, muli kong pagsusumamo. Napasigaw siya ng mahina sa inis ngunit lumapit din sa akin. Bubuksan ko ang tali mo, pero kapag nagloko ka, papatayin kita, malamig niyang babala. Tumango ako agad, halos hindi makahinga sa takot. Matapos niyang kalagan ang mga kamay at paa ko, marahas niya akong hinila. Napaigik ako sa sakit ng dumikit ang kanyang tuhod sa aking sugatang hita, kaya't bahagya akong umatras. Halika, Anya, sabay hila sa akin palabas ng silid patungo sa isang madilim na pasilyo. Habang naglalakad, pinipigilan kong umungol sa kirot at pilit kong pinabagal ang hakbang ko, ngunit mahigpit siyang humawak sa aking braso. O Diyos ko, mahina kong bulong, umaasang huminto na siya. Pagdating namin sa dulo ng pasilyo, binitiwan niya ang kamay ko at tinitigan ako ng malamig. Gawin mo na ang kailangan mo, pero huwag kang gagawa ng kalokohan. Naiintindihan mo, mariin niyang sabi. Tumango ako at mabilis na pumasok sa banyo. Pagkasara ko ng pinto, agad ko iyong nilock. Napabuntong hininga ako at nagwisik ng tubig sa aking mukha, kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko. Diyos ko, bulong ko, habang pinagmamasdan ang dugong patuloy na umaagos mula sa aking balikat at hita. Sinubukan kong hugasan iyon, ngunit halos mapahiyaw ako sa hapdi.
Panginoon, tulungan mo akong makatakas, dasal ko, nakatingala sa langit kahit nasa loob ako ng banyo. Taps ka na ba? Sigaw ng lalaki sabay kalabog sa pinto. Napahigpit ang hawak ko sa lababo. O Diyos ko, bulong ko sa takot. Napatingin ako sa paligid at doon ko nakita ang isang kutsilyo na tila itinapon sa tabi ng basurahan. Mabilis kong dinampot iyon at itinago sa loob ng damit ko, sa kamarahang binuksan ang pinto. Ano nang tagal mo, ha? Malamig niyang tanong. Hindi ako umimik. Nainis siya, kaya muli niya akong hinila pabalik sa dati kong silid. Pinilit kong huwag ipahalata ang sakit habang naglalakad. Pagdating namin sa loob, inutusan niya akong umupo sa silya. Sumunod ako. Nang siya ilumuhod upang kunin ang mga tali sa sahig, agad kong dinukot ang kutsilyo at sinaksak siya sa liig mula sa likuran. Napasigaw siya sa sakit at pilit na lumingon, ngunit inulit ko ang pagsaksak. Muli at muli hanggang sa siya'y mawalan ng malay. Salamat sa Diyos, mahina kong bulong ng tuluyan siyang natumba. Mabilis kong nilabas ang sarili ko sa silid at ikinandado iyon mula sa labas upang hindi agad mapansin ng iba. Pagkatapos ay nagsimula akong maglakad sa pasilyo, naghahanap ng daan palabas, ngunit bawat pinto ay patungo sa dead end. Nainis ako at napamura ng mahina. Anong malas, bulong ko. Bigla kong narinig ang mga yabag, may paparating. Mabilis akong pumasok sa isang silid at marahang isinara ang pinto. Sa maisiwang ng pinto, nakita kong may isang lalaki na umiikot, may hawak na baso ng alak at halatang lasing. Huwag kang pumasok dito pakiusap wag, bulong ko habang nakikiramdam. Sa kabutihang palad, ilang sandali pa inapaupo siya sa sahig at nawalan ng malay. Napasinghap ako sa ginhawa. Matapos makasiguro, marahan akong lumabas at nilapitan siya. Habang nakatutok ang kutsilyo sa kanya, kinapap ko ang mga bulsa niya at nakakita ako ng cellphone. Agad ko itong kinuha at bumalik sa silid. Salamat sa Diyos, mahina kong sabi nang makita kong walang lock ang telepono. Mabilis kong tinawagan si Dante, ngunit hindi niya sinagot. Muling kong tinawagan, wala pa rin. Dante, pakiusap, sagutin mo, bulong ko, halos maiyak sa takot. Tinawagan ko siyang muli, ngunit patuloy itong walang tugon. Sa sobrang panghihinayang, nagpa siya akong tumawag sa pulisya. 122, Quezon City Emergency Operations Center. Paano po namin kayo matutulungan, sagot ng nasa kabilang linya. Napahinga ako ng malalim, halos maiyak sa ginhawa. Ako po si Crystal Razon. Ako ay dinukot ng aking bodyguard at ni Ethan Ayala. Nasa isang abandonadong gusali kami, malayo sa syudad. Pakiusap, tulungan ninyo ako bago nila ako patayin, umiiyak kong sabi. Crystal Razon? Asawa ni Ginoong Dante Razon? Naghahanap na po kami. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang naputol ang tawag. Tiningnan ko ang telepono, wala ng signal. Naku! Mariin kong bulong, halos maluha sa pagkadismaya. Napakunot ang noo ko nang marinig kong may mga yabag na papalapit. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto at nakita kong si Martin iyon, papunta sa silid kung saan ako dating nakakulong. Diyos ko, wag ngayon, bulong ko sa isip, nanginginig sa takot. Agad akong nagtago sa likod ng isang malapad na mesa, halos hindi humihinga. Ilang sandali pa, narinig ko ang boses ni Martin. Galit na galit siya, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Crystal! Sigaw niya, puno ng puot. Napapikit ako at mas lalo pang isiniksik ang sarili sa pinakasulok. Unti-unti kong narinig na lumalayo ang kanyang mga yapak, dahilan para maramdaman ko ang bahagyang pag-asa. Pero bago pa man ako makapagpahinga, biglang tumunog ng malakas ang teleponong hawak ko. Diyos ko! Agad kong pinindot ang pagtigil ng tunog, ngunit huli na, ay naramdaman akong presensya sa tabi ko. Mabigat ang paghinga kong napalingon at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakatayo si Martin sa likuran ko, may mapanuyang ngiti sa kanyang labi. Kamusta, prinsesa? Anya nang may halong panlilibak. Hindi ko alam na mahilig ka palang maglaro ng tagutaguan. Tumikim siya at lumapit ng dahan-dahan. Pinilit kong umatras, nanginginig sa kaba. Muling tumunog ang telepono, ngunit bago ko ito maabot, mabilis niya itong sinunggaban at ibinato sa dingding. Hindi mo dapat ginawa yon, Crystal, malamig at mababang boses niyang sabi, puno ng pagbabanta. Lalo siyang lumapit at biglang hinablot ang buhok ko, marahas na hinila ang ulo ko pataas upang magtama ang aming mga mata. Sino ang tinawagan mo? Tanong niya, mababa ngunit mabigat ang tono. Hindi ako sumagot.
Sumagot ka, sigaw niya at bigla akong sinampal. Hindi ako tumawag sa kahit sino, pautal kong sagot, umiiyak at nanginginig. Sinungaling, bulyaw niya sabay dakma sa aking leg. Naramdaman ko ang higpit ng kanyang pagkakahawak, unti-unting naubos ang aking hininga. Papakawalan mo ako, halos wala ng boses kong pakiusap. Pilit kong tinatanggal ang kamay niya, ngunit mas lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakasakal. Habang naghahabol ako ng hininga, biglang sumagi sa isip ko ang kutsilyong itinago ko sa aking bulsa. Mabilis kong dinukot iyon at, sa natitira kong lakas, sinaksak ko siya sa dibdib. Napamura siya sa sakit at agad akong binitiwan. Sa sandaling iyon, sinamantala ko ang pagkakataon, tinuhod ko siya sa pagitan ng mga hita. Napahiyaw siya sa sakit at napaupo sa sahig, ngunit dahil sa sugat ko sa hita, halos mapasigaw din ako sa kerot. Gayunman, hindi ako nagpatinag. Habang siya'y nakahandusay, mabilis kong sinaksak ang kanyang pulso nang tangkain niyang hawakan muli ang binti ko. Muling napasigaw si Martin, kaya't mabilis kong tinakbo ang pinto, inilabas ang sarili at ikinandado ang silid mula sa labas. Napahinga ako ng malalim, nanginginig pa rin sa takot. Ngunit nang mapatingin ako sa aking hita, nakita kong muling dumadaloy ang dugo mula sa sugat. Mula sa loob ng silid, narinig kong sumigaw si Martin, galit na galit. Ethan! Nahuli niya ako. Si Crystal ay nakatakas at tumawag ng tulong, malamang sa mga pulis o kay Dante. Huwag mo siyang hayaang makalayo. Kailangan natin siyang tapusin ngayon din. Diyos ko! Naiparating niya kay Ethan. Agad akong tumakbo sa pasilyo, kahit halos hindi na ako makalakad ng maayos. Sa kabutihang palad, may nakita akong hagdanan pababa. Sige na, Crystal, kaya mo to, paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko habang dahan-dahang bumababa, pinipigilan ang kirot. Pagbaba ko, agad akong nagtago sa isang sulok. Sa di kalayuan, nakita kong may ilang kalalakihan na nagmamadaling tumatakbo, may bitbit na mga baril. Crystal, kailangan mong makalabas. Hindi lang buhay mo ang nakataya rito, kundi pati ang buhay ng iyong dinadala. Pinilit kong huminga ng malalim at humanap ng direksyon. Ngunit narinig ko ang isa sa mga lalaki na sumigaw. Paul, may dugo rito sa sahig. Napatingin ako sa paligid, may mga patak nga ng dugo mula sa aking sugat na nagsilbing bakas. Hindi maaari. Mabilis kong tinakpan ng kamay ang sugat upang hindi na dumaloy pa ang dugo at dahan-dahang lumipat sa kabilang bahagi ng pasilyo. Nakita kong sinusundan nila ang linya ng dugo at sa kabutihang palad, nakahanap ako ng isang silid na tila hindi pa nila napapasok. Pagpasok ko roon, sumilip ako sa bintana at nakita kong nasa bakuran ako ng lumang gusali. Wala itong rehas. Salamat sa Diyos, bulong ko. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana, umaasang walang makakarinig at pilit na umakyat. Sa sakit ng aking hita, halos mawalan ako ng balanse, ngunit sa huli nakalabas din ako. Pagkatapos kong tumalon, napaupo ako sandali sa damuhan, habol ang hininga. Ngunit hindi ako nag-aksaya ng oras, agad akong tumakbo palayo. Konti na lang, Crystal. Kaunting lakas pa. Habang tumatakbo, napansin kong paligiran ng makakapal na puno ang paligid. Malayo na ako sa gusali, ngunit hindi pa rin ako nakakarating sa kalsada. Sa kalagitnaan ng takbo, narinig ko ang mga putok ng baril mula sa direksyon ng gusali. Diyos ko! Nahanap na nila ako. Muli akong tumakbo, pilit pinipigilan ang panlalabo ng paningin. Ang tanging nasa isip ko ay mabuhay, para sa sarili ko, sa sanggol na nasa sinapupunan ko, at para kay Dante. Patuloy akong tumatakbo, halos mawalan na ng lakas, habang ang mga luha ay walang tigil na dumadaloy sa aking mga pisngi. Ang bawat hakbang ay parang may karayom na tumutusok sa aking sugatang hita, ngunit hindi ko na iyon alintana. Ang tanging laman ng isip ko ay makatakas, makaligtas, para sa sarili ko at sa batang nasa sinapupunan ko. Muli kong narinig ang mga putok ng baril. Dumadagundong ang tunog sa buong kagubatan, nagpapakaba sa aking dibdib. Naramdaman kong lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Diyos ko! Tulungan mo ako, mahinang dasal ko habang tumatakbo. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong naglalakad at tumatakbo sa gitna ng mga puno nang bigla kong marinig ang mga tinig ng mga lalaki. Crystal, tawag nila. Napahinto ako saglit. May halong kaba at pagdududa sa aking dibdib. Baka mga tauhan lang ni Ethan iyon. Kaya't muli akong tumakbo, pinili kong huwag maniwala agad. Ngunit may isang tinig na biglang nagpatigil sa akin. Crystal! Ang boses na iyon. Pamilyar.
malalim, puno ng pag-aalala at sakit. Si Dante. Si Dante iyon. Dante, sigaw ko, halos mapaiyak sa sobrang tuwa at pag-asa. Sinundan ko ang direksyon ng kanyang tinig, at matapos ang ilang minuto, sa gitna ng mga punong naglalayag sa dilim, nakita ko siya, ang lalaking mahal ko. Nakatalikod siya, may mga kasamang pulis na paikot-ikot sa paligid, tinatawag ang pangalan ko. Dante, muling sigaw ko. Mabilis siyang napalingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ako. Ang mukha niya ay pagod na pagod, magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang damit, at pula ang mga mata sa puyat at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ngumiti siya, isang ngiting puno ng ginhawa at pananabik. Napangiti rin ako kahit nanginginig pa rin sa pagod. Aakma na sana akong tatakbo palapit sa kanya, nang bigla kong marinig ang isang malakas na putok ng baril. Nanlaki ang mga mata ko. Isang saglit lang at nakaramdam ako ng matinding kirot sa aking tiyan. Para akong natigilan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking paningin at doon ko nakita ang dugo, dumadaloy, mainit at mabilis na bumabasa sa aking damit. Napaluha ako sa sakit. Ang buong paligid ay tila biglang umikot. Ang mga tunog ay unti-unting naglaho. Dante. Mahina kong bulong, halos hindi na marinig ang sarili ko. Nakita kong mabilis siyang tumakbo papunta sa akin, takot na takot ang mukha. Crystal. Hindi, Diyos ko, Crystal, sigaw niya habang sinasalo ako. Naririnig ko ang sigawan ng mga pulis, ang kaluskos ng mga hakbang, at ang sunod-sunod na putok ng baril sa malayo. Ngunit sa sandaling iyon, tanging ang mukha lamang ni Dante ang nakikita ko. Crystal, huwag kang pipikit, pakiusap, nanginginig niyang sabi habang tinatapik-tapik ang aking pisngi. Ngunit unti-unti nang nagdidilim ang paningin ko. Dante. Muli kong binigkas ang kanyang pangalan, halos pabulong, bago tuluyang lumabo ang lahat. At sa huling sandaling iyon, bago ko tuluyang maramdaman ang katahimikan, nakita ko ang mga luha ni Dante, bumabagsak sa aking pisngi, habang mahigpit niya akong niyayakap. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo ni Dante Knight. Ang bawat tunog sa paligid, ang sigawan ng mga pulis, ang mga putok ng baril, ang mga sirenang humahalo sa hangin, ay tila nawala, nilamon ng matinding sakit at kawalan. Crystal. Hindi, huwag kang bibitiw para sa akin. Pakiusap. Bulong niya, habang patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa tiyan ni Crystal. Ngunit ang tanging tugon na lamang ng kanyang asawa ay ang katahimikan. At sa gabing iyon, sa gitna ng dilim, ang lahat ay tila huminto, ang oras, ang paghinga, ang pag-asa, na parang ang buong mundo ay nanaghoy kasabay ng pusong durog na durog ni Dante. Sa susunod na kabanata, aasahan ang desperadong laban ni Dante para mailigtas si Crystal at ang kanilang anak habang hinahabol niya sina Ethan at Martin. Unti-unting mabubunyag ang madilim na lihim sa likod ng pagdukot, at ina ang tunay na dahilan kung bakit ginusto nilang patayin si Crystal. Kaya abangan natin,